Simulan na natin ang balitaan. Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Abiso sa mga motorista. Ipinatutupad ngayong araw ng Miyerkules, March 11, ang ikalawang araw ng staggered oil price hike sa presyo ng mga produktong petrolyo. Ngayong Miyerkules, aabot na sa nasa 17 pesos ang dagdag sa presyo ng mga produktong petrolyo. Depende kung diesel, gasolina o kerosene. Sa gasolina, naglalaro sa 1 hanggang 6 pesos and 50 centavos ang dagdag sa presyo ngayong araw, habang nasa mahigit 2 piso hanggang 1 peso naman ang sa kada litro ng diesel. At mahigit 5 piso hanggang 17 pesos and 50 centavos naman ang patong sa kerosene. Nauna nang nagpatupad ng staggered oil price hike ang mga kumpanya ng langis upang ibsan ang mabigat na epekto nito sa mga motorista. Hataw Balita ngayon. Nais paimbestigahan ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG ang ilang ulat ng umano'y pagtanggi ng ilang gasolinahan na bentahan ng gasolina ang mga magsasaka at mangingisda. Muli namang nilinaw ng Department of Energy na maaaring gumamit ng drum o container sa pagbili ng langis kung ito ay gagamitin para sa mga lehitimong operasyon. May humahataw na balita si Mia Alonso. Nananawagan kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG na atasan ng Department of Energy na imbestigahan ang mga gasoline station na umano'y tumatangging magbenta ng diesel at gasolina sa mga magsasaka at mangingisda na nagdadala ng sariling lalagyan. Ayon sa grupo, may mga magsasaka at pangingisda mula sa iba't ibang probinsya ang nagrereklamo dahil sa 4 na araw na umano silang tinatanggihan ng ilang gasolinahan na bentahan ng langis. Wala kasi nilalabas pa na directive or regulation yun. Kaya kanya-kanya yung mga gasoline station. Ang sabi ng mga farmers, hindi raw pwedeng magkarga sa sakyan kasi daw baka raw mag-go-forward yun, ano. Or yung iba naman gasoline station, inaantay para na mabaas yung presyo before selling. In any case, kaya sabi namin, we need the intervention of the President kasi nga, walang signal, walang command from the Department of Energy para i-regulate ang mga gasoline station. Ayon sa SINAG, malaki ang pangangailangan ng mga maliliit na mangingisda sa langis kung saan umaabot sa 80% ang kanilang operating cost dito. Malaki rin ang pangangailangan ng langis sa sektor ng agrikultura na karaniwang ginagamit sa produksyon, paghahanda ng lupa, patubig hanggang sa paghahatid ng mga ani sa mga pamilihan. Kaya naman karaniwang inilalagay ng mga magsasaka at mangingisda sa container ang langis na kanilang binibili dahil hindi naman nila kayang dalhin sa mga gasoline station ng kanilang traktora, pump at bangka. Samantala, batay sa panuntunan na inilabas ng DOE, nilinaw nito na pinapayagan ng paggamit ng mga drum at container sa mga bibili ng petrolyo kung ito ay gagamitin sa mga lehitimong operasyon. Batay sa inilabas na guidelines ng DOE, pinahihintulutan ng paggamit ng drum o container sa pagbili ng langis kung ito ay mga fishing vessels at sea transport. Gayon din ang para sa generator sets na ginagamit sa mga ospital, tanggapan ng gobyerno at telcos, pati na ang mga makinaryang pang-agrikultura. Binigyang diin din ng ahensya na ang mga fleet cards o regular na mamimili ay pinapayagan basta't ito ay tumutugma sa kanilang historical pattern consumption. Nilinaw naman ng DOE na maaari ring magpatupad ang mga gasoline station ng reasonable purchase limits sa mga sasakyan upang maiwasan ang panic buying at masiguro na may supply ang lahat. Mia Alonso, humahataw sa Balita Ngayon. Tinitingnan ngayon ng Senado ang iba't ibang mga pamamaraan upang maibsan ang epekto ng nagbabadyang krisis sa langis. Ayon sa isang senador, maaring magamit sa pagbibigay ng pinansyal na tulong ang Calamity at Contingency Fund ng pamahalaan. May humahataw na balita si Jed Neresina.
pagdedeklara ng economic calamity. Isa ito sa tinitingnang solusyon ng Senado upang tugunan ang nakaambang krisis sa langis na dulot ng lumalalang gulo sa Middle East. Ayon kay Senate Finance Committee Chairperson Senator Sherwin Gatchalian, maaaring gamitin ang calamity funds sa ilalim ng National Disaster Risk Reduction and Management o NDRRM para rito. Doon sa hearing on the Committee on Finance, DBM was there, tinanong namin point blank kung pwedeng gamitin yung calamity fund under NDRRM fund. Dahil we can interpret this as a man-made calamity at ang spillover niya ay dito sa Pilipinas, sa bansa natin. At under the law, pwede rin kasi doon economic disruptions. Base aniya sa interpretasyon ng Department of Budget and Management o DBM, may tuturing na man-made calamity ang gulo sa gitnang silangan dahil nagdudulot ito ng economic disruptions na direktang nakaaapekto sa kabuhayan ng mga Pilipino. Sa pagtaya ng senador, sapat ang pondong ito ng pamahalaan para magsilbing emergency financial support sa gitna ng nagtataasang presyo ng mga produktong petrolyo. Malaki ang calamity fund natin this year. That's about 39 billion pesos. So if we add the calamity fund plus the contingent fund, aabot yan ang contingent is about 13-14 billion. Aabot yan around 52 billion. No? So both funds, tingin ko for now, enough siya para sa kung talagang maging mahaba at prolonged itong elevated prices, meron madaling pagkukunan ng ang executive na hindi na babalik ng Congress. Ngunit bago magamit ang naturang pondo, mayroong constitutional requirement na kailangang tuparin. Ito ay ang pagdedeklara ng state of calamity o national emergency na para kay Senator Gatchalian ay isang sitwasyon na malapit ng marating. Right now, ang malapit na tayo doon ay wala kasi itong wala tayong experience na nag-declare tayo ng state of calamity because of elevated petroleum products or petroleum prices. Pero possible siya, no? Because pag titignan natin yung batas, yung economic impact on daily lives kasama doon sa considered disruption in our daily economic activities. Traditionally, ang nagde-declare niyan is Office of the Civil Defense. Kasi nga, traditionally, ang calamity natin is disaster. Pero ito, kakaiba ito. Ang tawag ko nga dito, economic calamity. No? So, kailangan ma-analyze ng, tingin ko, hindi OC dito, but economic managers na. Sa ngayon, iginiit ng senador na bagamat nakahanda ang pondo, kailangan munang mapag-aralang mabuti kung nasa punto na ba talaga ang bansa ng isang ganap na economic calamity. Ayon pa sa Finance Committee Chair, bagay ito na kailangang mapag-usapan ng Senado at ng economic managers ng administrasyon upang masiguro ang tamang hakbang sa nagbabadyang krisis sa langis. Jedne Resina, humahataw sa Balita Ngayon. Pansamantalang itinigil ng bus company na Victory Liner ang kanilang free ride privilege, bunsod ng labis na pagtaas ng presyo ng langis. Sa isang pahayag, ipinaliwanag ng Victory Liner na ginawa nila ang hakbang upang mapanatili ang maayos at tuloy-tuloy na operasyon ng kanilang mga biyahe. Humingi naman ng pag-unawa ang bus company sa kanilang mga pasahero at umaasa na maintindihan ito ng publiko. Hataw Balita Ngayon. Posibleng sumunod na tumaas ang presyo ng bigas kasunod ng labis na oil price hike sa pandaigdigang merkado. Ayon sa Grains Retailers Confederation of the Philippines, maaring madagdagan ng 1 peso and 50 centavos hanggang 2 pesos ang kada kilo ng bigas sa mga susunod na delivery dahil sa pagtaas ng presyo ng diesel. Ipinaliwanag ng grupo na direktang naapektuhan ng mahal na fuel ang logistics cost ng palay mula sa pag-aani hanggang sa pagdeliver
pagdadala nito sa mga miller at pamilihan. Kapag nagpatuloy ang pagtaas ng presyo ng petrolyo, posibleng tuloy-tuloy ding maramdaman ang epekto nito sa presyo ng bigas sa merkado. Yes, sa ngayon, ang nare-receive natin na report is yung kanilang pag-aabiso na sa mga susunod na delivery ay magtataas sila gawa nga ng pagtaas po ng diesel. Sa ngayon po, nakikita po namin siguro hanggang 1.50 hanggang 2 piso kada kilo. So sa unang bugso po ng pagtataas po ng presyo, yun po yung nakikita po namin. Mula po doon sa pinanggalingan po ito, hinarvest po ito. Hataw Balita ngayon. Iniyak ng Department of Trade and Industry na sapat pa ang supply ng mga pangunahing bilihin sa bansa sa kabila ng pagtaas ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Ayon sa ahensya, may inventory ang mga manufacturer na aabot hanggang 2 buwan kaya hindi inaasahan ang kakulangan sa supply. Posible lamang umano ang bahagyang paggalaw ng presyo ng ilang produkto depende sa gastos sa logistics at produksyon. Pinayuhan din ng DTI ang publiko na umiwas sa panic buying upang hindi makalikha ng artificial shortage. As I mentioned, healthy po yung inventory ng ating mga manufacturers up to 2 months from now. So, we will monitor the situation. Sana po hindi na po magtagal yung conflict. But in terms of behavior ng ng consumers natin, again, we exercise po yung pamimili sa mga SRPs na, sa mga mura nating mga bilihin. Hataw Balita ngayon. Sa pagpapatuloy ng Hataw Balita ngayon, ini-a-adapt na rin ng Light Rail Transit Authority o LRTA ang pagpapatupad ng 4-day on-site work arrangement bilang suporta sa panawagang magtipid ng konsumo sa langis at enerhiya sa gitna ng nagpapatuloy na giyera sa Middle East. Sa ilalim ng bagong work setup, ang lahat ng non-frontline services ng LRTA ay papasok on-site sa trabaho mula Lunes hanggang Huwebes na lamang, habang ipatutupad ang work from home setup sa araw naman ng Biyernes. Siniguro naman ng operator ng LRT Line 2 sa mga pasahero na magpapatuloy ang operasyon ng kanilang mga tren kasama ang mga frontline services para sa maayos at mabilis na pagbiyahe ng mga commuter. Hataw Balita ngayon. Magpapatupad ng dagdag sigil sa kuryente ang Manila Electric Company ngayong buwan ng Marso. Sa abiso ng Meralco, aabot na sa 13.8161 kada kilowatt hour ang kabuang singil mula sa 13 pesos 0.1734 kada kilowatt hour noong Pebrero. Katumbas ito ng humigit kumulang 129 pesos na dagdag sa buwan ng bayarin ng customer na kumukonsumo ng 200 kilowatt hour. Ayon sa Meralco, pangunahing dahilan ng dagdag sigil ang pagtaas ng transmission charge kabilang ang ancillary service charges na sinisingil ng National Grid Corporation of the Philippines. Nadagdagan din ang generation charge dahil sa pagtaas ng gasto sa supply ng kuryente mula sa mga power supplier. Binigyang diin ng kumpanya ng transmission at generation charges ay pass-through cost na direktang binabayaran sa power generators at grid operator. There is an increase, may dagdag singil po tayo na 64.27 centavos sa presyo ng kuryente ngayong Marso. Hataw Balita ngayon. Sa kaugnay na balita, nilinaw ng Meralco na hindi pa kasama sa kasalukuyang power rate high ngayong Marso ang epekto ng tensyon sa Middle East. Ayon sa kumpanya, posibleng sa Abril pa maramdaman ang epekto ng pagtaas ng presyo ng fuel sa pandaigdigang merkado. Ipinaliwanag din na natural gas ang pangunahing ginagamit ng maraming power plant na nagsusupply ng kuryente sa kanilang grid. Gayunman, patuloy pa rin binabantayan ng kumpanya ang posibleng epekto ng pagtaas ng presyo ng langis sa mga susunod na buwan. Pero yung fuel cost, siguradong may impact na siya. Hindi lang natin masabi pa kung gano'ng kalaki kasi hintay natin gano'ng pa ba itatagal itong nangyayari sa Middle East. Gano'ng katagal pa yung impact niya sa fuel prices, lalo na sa liquefied natural gas na ginagamit ng mga malaking power plant sa Pilipinas.
lalo na sa Batangas. Hataw Balita ngayon. Tiniyak ng Meralco na wala pang indikasyon ng rotational brownout sa kasalukuyan sa kabila ng inaasang pagtaas ng singil sa kuryente at krisis sa enerhiya bunsod ng gulo sa gitnang silangan. Ayon sa kumpanya, sapat pa ang supply ng kuryente mula sa kanilang mga power supplier at generation facilities. Gayunman, inaasang tataas ang demand sa kuryente sa mga susunod na buwan dahil sa pagpapalit ng tag-init. Dahil dito, hinimok ng Meralco ang publiko na magtipid sa paggamit ng kuryente upang makatulong sa pagpapanatili ng sapat na supply. I think at this point, wala pa naman doon sa puntong kailangan nating mag-rotate ng supply sa kuryente dahil aabot sa brownouts. Wala akong tayo doon. Hataw Balita ngayon. Samantala, aprobado na ng House Committee on Ways and Means ang panukalang magbibigay kapangyarihan kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na suspindihin o bawasan ang excise tax sa produktong petrolyo. Layunin nitong maibsa ang epekto ng tumataas na presyo ng langis sa gitna ng tensyon sa Middle East. Sa ilalim ng panukala, maaaring ipatupad ang bawas buwis kapag umabot sa $80 kada bariles ang average na presyo ng Dubai crude oil sa loob ng isang buwan. Kapag naipatupad, posibleng mabawasan ng 10 piso kada litro ang gasolina at 6 na piso kada litro naman ng diesel. Sa tingin ko, because of the urgency, pag hindi ito naipasa ng Kongreso bago matapos ang bago tayo mag-break sa March 18, ay tingin ko para magiging baliwala itong bill na ito. Hataw Balita ngayon. Nilinaw ng mga oil companies na hindi agad bababa ang presyo ng petrolyo kahit ipatupad ang suspensyon ng excise tax. Ayon sa kanila, mayroon pang existing inventory ng langis na nabayaran na ang buwis bago ang pagpapatupad ng bagong polisiya. Dahil dito, kailangan munang maubos ang kasalukuyang supply bago maramdaman ang pagbaba ng presyo sa mga gasolinahan. Tinatayang aabot sa 5 hanggang 20 araw bago tuluyang makita ng publiko ang epekto nito sa pump prices. For example, sir, as of today, each oil company has a different volume in their tanks, in their terminals. It could be 10, 50, 100. Bayad na yon. The moment it reached the shores of the Philippines, the taxes and duties has already been settled. When you pass it today, the inventory tomorrow still has the paid excise. Pero yung padating pa lang, bukas, yun yung wala. If it's like the following day, that would be operationally difficult. And again, it will depend really on the mechanics of how the BOCBIR and DOE will implement it. Because yun nga po, what is to be considered is the one currently in the retail levels na retail stations na inventory ay bayad pa ng excise tax. Hataw Balita ngayon. Handa na ang Senado na talakayin at ipasa ang panukalang magbibigay kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng kapangyarihang suspindihin o bawasan ng excise tax sa langis. Ay kay Senate Committee on Ways and Means at Committee on Energy Chairperson Senator Pia Cayetano, simple lamang ang panukala dahil layunin lang nitong bigyan ng Pangulo ng kapangyarihan na pansamantalang baguhin ang excise tax sa panahon ng krisis. Yes, because it's actually a very simple bill on giving the president the power to reduce or suspend the law that imposes the excise tax. So, no need for special. Sinabi naman ni Senator Sherwin Gatchalian na maaari nilang tapusin agad ang pagtalakay dito kung maihahain ang committee report sa tamang oras bago ang session break. Layunin ng panukala na magkaroon ng standby powers ng Pangulo sakaling patuloy na tumaas ang presyo ng langis dahil sa tensyon sa Middle East. Pwede siyang ipasa. No, typically meron kaming 1 day after, no, 'di ba? Hindi kaagad. Pero we can suspend that because of the urgency.
Hataw Balita ngayon. Nagbabala ang Department of Economy, Planning and Development o DepDev na maaari lumampas sa target na 2% hanggang 4% ang inflation o antas ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa Pilipinas dahil sa pagmahal ng langis. Sa pagdinig sa House of Representatives, inilatag ni DepDev Secretary Arsenio Balisacan ng dalawang posibleng senaryo kung paano maapektuhan ng tensyon sa Middle East ang ekonomiya ng bansa. Sa unang senaryo, maaaring pumalo sa 4.5% hanggang 5.1% ang inflation ngayong Marso dahil sa pagtaas ng presyo ng fuel at iba pang non-food commodities. Gayunman, kung mas lalala pa ang sitwasyon kung saan naabot sa $140 kada bariles ang presyo ng krudo at mananatiling lampas $80 kada bariles hanggang Setyembre, posibleng umabot pa sa 6.3% hanggang 7.5% ang inflation sa Marso at Abril. Babala ng ahensya na ang patuloy na pagmahal ng langis ay maaaring magdulot ng domino effect sa presyo ng transportasyon, pagkain at iba pa ang pangunahing bilihin sa bansa. Last month, our inflation was 2.4%. Prior to the attack on Iran, the BSP already expected inflation to pick up to 3.6% in 2026 and is slightly to 3.2% in 2027. That is likely to be breached with these oil price escalations. Bukod dito, nagbabala rin ng ahensya na maaring bumagal ang paglago ng ekonomiya dahil sa posibleng pagbaba ng remittances ng mga overseas Filipino workers kung magkakaroon ng deployment ban o repatriation mula sa Middle East. Ayon kay Balisacan, maaring bumagsak ng higit 65% ang remittances kumpara sa nakaraang taon kung magpapatuloy ang paglala ng sitwasyon. Iminungkahi rin ng ahensya ang suspensyon ng excise tax sa langis at pagbibigay ng mga subsidy sa transportasyon at iba pang sektor upang maibsan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng petrolyo. Hataw Balita ngayon. Ipinaliwanag ng Philippine Air Force na hindi madali ang pagpapadala ng eroplano at pagsasagawa ng repatriation sa mga overseas Filipino workers na naiipit sa kaguluhan sa Middle East. Gayunman, nakahanda ang mga sasakyang panghimpapawid ng Air Force kung ang mga ito ay gagamitin sa nasabing paglikas. May humahataw na balita si Ryan Lacanlale. It will pose some challenges po, and that's why we need comprehensive planning for that. Actually, antay po tayo. We are maintaining a high level of preparedness. Handa ng sunduin ng mga eroplano ng Philippine Air Force ang mga Pilipinong stranded sa mga paliparan sa Middle East at overseas workers na nais nang umuwi sa gitna ng gulo sa pagitan ng Estados Unidos, Israel at Iran. Ngunit dahil sa kasalukuyang sitwasyon kung saan sarado ang ilang airspace at sarado ang mga paliparan, hindi madaling gawin ito. We have to consider several things po, like yung prepositioning natin, ground control, coordination on the ground, and this is miles away. Medyo malayo po ito, no? So, yung also the issues about diplomatic clearances, and yung consolidation, repatriation, extraction, it needs a very comprehensive plan. No? So para lang po ensured na safe po yung ating pag-transport. Paliwanag ng Philippine Air Force, kaya kailangan ng mahigpit na koordinasyon at masusing pagpaplano dahil iba ang sitwasyon ngayon kumpara sa mga nakaraang repatriation tulad noong panahon ng pandemya. Sa ngayon, pangunahing isinasaalang-alang ng Air Force ang kaligtasan ng buong operasyon. It needs coordination dito, lalo na in this kind of situation na talagang conflict wartime po tayo. Unlike po nung COVID, ma'am, na we just, it's more of a health risk. Now, we are considering, syempre po yung conflict, yung safety po ng, hindi lang po ng movement, but lahat po, even the aircraft, even lahat po ng nandun po sa airspace. There's a lot of intricacies in conducting this kind of operations, and this is not just the AFP. To
act on. So the AFP will act on it in accordance with the directives from higher agencies. So this is a fusion of efforts from the DMW, from the Department of Foreign Affairs, from, of course, the directive from the DND. So rest assured po that our planners are, sabi nga po, is burning the midnight oil. Hindi po natin nakakalimutan na priority po natin ang safety and security po ng ating mga kababayan abroad. Sa isang panayam, sinabi ni VP Sara Duterte na madali lamang magpadala ng eroplano sa mga bansa kung saan may mga Pilipinong stranded upang sunduin sila. Agad naman itong sinagot ng Malacanang at sinabing ang pahayag ng pangalawang Pangulo ay nagpapakita ng kawalan ng pangunawa sa mga programa at pamamaraan ng gobyerno. Unang-una po siguro, at yan ang problema po sa mga hindi nag-aaral at hindi nag-iisip at hindi inaalam kung ano talaga ang programa ng gobyerno ito. Makapagsalita lamang para makakuha siguro ng mga views, pero hindi po ito naaayon sa realidad. Samantala, naghihintay lamang ng kautusan ng Philippine Navy para sa posibleng deployment ng mga barko upang gamitin sa repatriation ng mga stranded na Pilipino. Your Philippine Navy is always ready to respond, but we will also wait for instructions coming from higher headquarters regarding the repatriation. If you could recall, during the COVID and during the issue in 2020, we sent ships indeed to India and to Oman. So with this, we are capable. Your Navy is very capable. Ryan Lacanlale, humahataw sa balita ngayon. Ligtas na sa Pilipinas. Sa Pilipinas. Ang panibagong batch ng mga Filipino repatriates. Wala naman sa Middle East. Ayon sa Department of Migrant Workers, sila ay naiuwi sa bansa sa pamamagitan cross-border exit at alternate flights. Kabilang sa mga dumating kanina, ang 32 repatriates mula naman sa Oman, kabilang 24 na OFWs at 8 na family dependents ng mga ito. Dagdag pa dito ang 4 na OFWs mula naman sa Dubai at Oman na natulungan rin ng pamahalaan na makauwi ng Pilipinas sa pamamagitan ng pagtutulungan ng DMW, OWA, Embahada at Konsulado ng Pilipinas. Ginawa ng paraan na maiuwi ang ating mga kababayan, kabilang na ang pag-aasikaso ng land transportation tungo sa mas ligtas na exit points at mga alternatibong paliparan na nananatiling bukas para sa international travels. Hataw Balita ngayon. Isang Filipino seafarer ang napaulat na umano'y nawawala matapos na tamaan ng missile ang isang tugboat sa Strait of Hormuz. Muli namang binigyang diin ng Department of Migrant Workers na maaaring tumanggi ang mga Pilipinong tripulante kung sila ay ide-deploy sa tinaguriang warlike operations areas. May humahataw na balita si Joan Nano. Labis na nag-aalala ngayon ang asawa ng isang Filipino seafarer na napaulat na nawawala matapos umanong tamaan ng missile ang isang tugboat malapit sa may Strait of Hormuz. Sa post ni Chris Miranda, inilahad nito ang kanyang pag-aalala sa nawawalang asawa na si George Francis Miranda na isang seaman. Sinasabing nawawala si George mula pa noong March 6 matapos umanong tamaan ng missile attack ang isang UAE flag tugboat sa may Strait of Hormuz. Bago pa umano ang insidente, nakausap pa ng kanyang pamilya at nakapagpadala pa ng video si George sa kanilang 7 taong gulang na anak at sinabing nasa delikadong lugar ang tugboat na kanyang sinasakyan. Batay sa impormasyong ibinahagi ng Department of Migrant Workers, sinasabing isa si George sa mga crew ng tugboat na ipinadala malapit sa may Strait of Hormuz para respondehan ng isang distress vessel doon na una na ring inatake ng missile. Nakikipag-ugnayan na ang DMW sa pamilya ng nawawalang seafarer at tiniyak ang pagpapaabot ng kaukulang suporta ng gobyerno sa mga ito. Sa datos ng ahensya, mayroong nasa 6,400 mga Pilipinong tripulante na sakay ng mga barko sa rehiyon ang kanilang na-monitor na nasa ligtas na kalagayan. Gayunman, patuloy nila itong binabantayan dahil naglalayag ang mga ito malapit sa may Strait of Hormuz. Sa ngayon ay nagpapatuloy ang search and rescue operation sa karagatan para mahanap ang Pilipinong tripulante.
Kaugnay nito, muli namang binigyang diin ng DMW na may karapatang tumanggi ang mga Pinoy seafarer na ma-deploy sa mga tinaguriang warlike operations areas. Habang nire-require naman ng mga ship owner na magpatupad ng mas mahigpit na security measures at matiyak na maibibigay ang tamang benepisyo at kompensasyon sa mga apektadong tripulante. Joan Nano, humahataw sa balita ngayon. Nakipagpulong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa US Medical Globe Company sa New York, United States of America, kung saan tinalakay ang planong pagtatayo ng Medical Globe Manufacturing Facility dito sa Pilipinas. Ayon kay PBBM, inaasahan na makalilikha ito ng mahigit sa 2,000 trabaho para sa mga Pilipino. Dagdag pa ng Pangulo, magbibigay daan rin ito sa produksyon ng local essential medical supplies at magbibigay oportunidad sa mga lumalagong global medical manufacturing industry. Samantala, nakipagpulong rin si PBBM kay United States Undersecretary of War for Policy Eldridge Colby at kanyang delegasyon sa New York, kung saan tinalakay nito ang mga hakbang para lalo pang mapatatag ang defense partnership ng Pilipinas at Amerika. So mentro ang usapan sa pagpapatibay ng seguridad sa Indo-Pacific sa pamamagitan ng Armed Forces of the Philippines at ng US military sa pamamagitan ng mga joint exercises gaya ng balikatan. Pinagtibay rin sa pagpupulong ang mutual commitment ng dalawang bansa sa usapin ng Mutual Defense Treaty. Hataw Balita ngayon. Muling nanawagan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng suporta mula sa mga bansa ng United Nations para sa kandidatura ng Pilipinas na maging non-permanent member ng UN Security Council para sa taong 2027 hanggang 2028. Sa kanyang talumpati sa Special Plenary Session ng United Nations General Assembly sa New York, binigyang diin ng Pangulo na handa ang Pilipinas na maging boses ng kapayapaan at maging tagapagtaguyod ng balanse at diplomatikong kooperasyon sa pagitan ng mga bansa. May hataw na balita si Danica Santos. Sa ikalawang araw ng kanyang pagbisita sa New York sa Amerika, kabilang sa naging agenda ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay ang pakikipagpulong kay United Nations Secretary General Antonio Guterres sa headquarters ng UN. Sa bilateral meeting, tinalakay ng dalawa ang iba't ibang global issues at ang kandidatura ng Pilipinas sa UN Security Council para sa 2027 hanggang 2028 term. Ayon sa Malacanang, nagpasalamat ang Pangulo kay Guterres at muling ipinahayag ang hangarin ng Pilipinas na mag-ambag sa pagpapanatili ng kapayapaan at kooperasyon sa mundo. Ipinahayag din ng UN Chief ang kanyang suporta sa kampanya ng Pilipinas at kinilala ang bansa bilang isang bridge builder o tagapag-ugnay ng mga bansa sa United Nations. Pinuri rin ni Guterres ang pamumuno ni Pangulong Marcos sa pagpapalakas ng kapayapaan at demokrasya sa Pilipinas at ang papel ng bansa sa pagpapatibay ng kooperasyon sa rehiyon bilang kasalukuyang chair ng ASEAN. Sa pagpupulong, nagpasalamat din ang Pangulo sa United Nations sa patuloy na suporta nito at pagpapaunlad ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM, lalo na sa tulong ng mga ahensya ng UN sa pagpapalakas ng kapayapaan at kaunlaran sa rehiyon. Matapos ang pagpupulong, nagsalita ang Pangulo sa Special Plenary Session ng UN General Assembly kung saan personal niyang inihayag ang hangarin ng Pilipinas na maglingkod muli sa Security Council. In the midst of mounting challenges and uncertainties, our United Nations needs steady, committed, experienced hands, and we humbly offer ours to serve in the UN Security Council for 2027 to 2028. We launched our candidature mindful that a non-permanent seat on the UN Security Council is not a right of any state, but a privilege earned through consistent, dedicated, meaningful, and concrete partnership in the service of the United Nations, and so
of humanity. Ayon sa Pangulo, mahalaga na ang Security Council ay maging kinatawan ng iba't ibang pananaw ng mga bansa, lalo na ang mga bansa sa Indo-Pacific region. We of the Philippines offer a voice from this region, the voice of developing countries, the voice of climate vulnerable nations, and the voice of middle-income countries facing competing challenges and priorities. Binigyang diin din ni Pangulong Marcos ang pangangailangan ng diplomasya at pag-uusap upang matapos ang kaguluhan sa iba't ibang bahagi ng mundo. We join calls for restraint, a de-escalation and cessation of hostilities, respect for international law, including the UN Charter and humanitarian law, and for all concerned to return to the negotiating table for peace. Tinukoy din ng Pangulo ang mahabang kasaysayan ng Pilipinas sa pagsuporta sa mga misyon ng United Nations, kabilang ang pagdadala ng mga Filipino peacekeepers sa iba't ibang bahagi ng mundo. The Philippines stands ready once again to contribute, to help calm voices of division, provide a voice of balance, to shun ambition for service, and always as a voice for principled peace. Sa June 3 ngayong taon, nakatakdang idaos ang halalan para sa mga bansang maglilingkod bilang non-permanent members ng UN Security Council para sa 2027 hanggang 2028 term. Matapos ang kanyang mga aktibidad sa United Nations, nakatakda namang bumalik sa Pilipinas ang Pangulo matapos ang kanyang 2 araw na pagbisita sa New York. Danica Santos, humahataw sa balita ngayon. Inihayag ng Armed Forces of the Philippines na bahagi ng mas malawak na global trend ng espionage na iniugnay sa China ang natuklasang pang-espiya sa Pilipinas. Ayon sa AFP, hindi isolated case ang natuklasang espionage activity o pag-iispiya dito sa bansa kung saan ilang Pilipinong nahuli kamakailan na pinaghihinalaang nag-espiya para sa China. Sinasabing kinukuha ng mga ito ang detalye ng mga sundalong nakadeploy sa BRP Sierra Madre na nakaistasyon sa may Ayungin Shoal. Gayon din ang pangalan ng iba pang mga sundalo na nakadeploy sa mga bahura na sakop ng West Philippine Sea. Ayon kay Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, ang tagapagsalita ng Philippine Navy for the West Philippine Sea, ito ay bahagi ng global trend ng state-sponsored intelligence collection na iniuugnay sa Chinese Communist Party na nararanasan din sa ilang bansa gaya ng North America, Europe at Australia. What we have uncovered is not only isolated to the Philippines. It follows a global trend of information collection activities by PRC-sponsored intelligence agencies, not only in the Philippines, not only in the US, in North America, in Europe, in Australia. But this is a global trend of state-sponsored intelligence collection efforts by the Chinese Communist Party. Hataw Balita ngayon. Sa kaugnay na balita, tiniyak ng Armed Forces of the Philippines na limitado lamang ang nakuhang impormasyon ng ilang Pilipino na naaresto kamakailan dahil sa hinalang pag-espiya para sa China. Kabilang sa mga impormasyon na sinusubukan nilang kunin ang pagkakakilanlan ng mga sundalo na kadeploy sa mga bahurang sakop ng West Philippine Sea. Paliwanag ng AFP, mayroon rotation policy ang mga sundalo sa mga occupied feature ng West Philippine Sea. Kaya naman, regular silang napapalitan doon bilang bahagi ng security measures. Limitado lamang anila sa classified information at hindi nakuha ng mga nahuling umano'y espiya ang confidential o top secret information. Yes, these are classified considering the positions of the concerned personnel at the lower level of the plantilla hierarchy. Their access to information is limited to those only classified. We have classifications for our information: classified, confidential, secret, and top secret. Their access level was to classified information.
Sa kabila nito, binigyan din ng AFP na ang pagkuha ng hindi otorisadong impormasyon tungkol sa mga deployment ay tinuturing na banta sa seguridad ng BRP Sierra Madre at iba pang pasilidad ng Pilipinas sa West Philippine Sea. The gathering of unauthorized information to an adversary is considered a threat. We have detected the threat and we have stopped it. The security measures not only of BRP Sierra Madre but all other facilities in the West Philippines are continually being enhanced, evaluated and enhanced as necessary. Dahil dito, patuloy na pinaigting ng Armed Forces of the Philippines ang mahakbang sa seguridad, maging ang rotation ng mga sundalo sa mga occupied feature upang hindi makompromiso ang mga masiselan at sensitibong impormasyon. Hataw Balita ngayon. At para po sa mga balita sa iba't ibang panig ng mundo, narito ang ating global correspondent na si Marie Peñaranda mula naman sa Texas, USA. Yes, amigo, good morning at sa ating mga kasambahay. At magandang araw sa inyo dyan sa Pilipinas, Annie at Bernard. Narito ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo. Bahagyang bumaba ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado matapos ang mga pahayag ni US President Donald Trump na posibleng malapit nang matapos ang digmaan sa Middle East. Sa gitna ng pabago-bagong presyo ng langis, nagpulong ang mga bansa ng G7 upang talakayin ang posibleng paggamit ng mga strategic oil reserve kung lalala pa ang krisis sa supply ng enerhiya. Ito ang humahataw na balita ni Raven Campos. Nagtipon ng mga bansa ng Group of 7 o G7 upang talakayin ang posibleng mga hakbang para patatagin ang supply ng enerhiya habang nagpapatuloy ang digmaan sa gitnang silangan. Isa sa mga pinag-usapan sa pagpupulong ay ang posibleng paglalabas ng langis mula sa strategic oil reserves ng mga bansa kung lalala pa ang pagkagulo sa global supply. Ayon kay UK Chancellor Rachel Reeves, handa ang mga bansa na magtulungan upang patatagin ang merkado ng enerhiya. I stand ready to support a coordinated release of collective International Energy Agency oil reserves. Samantala, matapos sumirit sa halos $120 kada bariles ang presyo ng langis noong Lunes, bahagya itong bumaba matapos magpahayag si US President Donald Trump na posibleng malapit nang matapos ang military operation sa Iran. And some people could say they're pretty well complete. We've wiped every single force in Iran out very completely. Most of Iran's naval power has been sunk. It's on the bottom of the sea. This was just an excursion into something that had to be done. We're getting very close to finishing that. Bumaba ang presyo ng langis at naglaro sa humigit kumulang $70 kada bariles, bagamat nananatiling mataas kumpara sa presyo bago sumiklab ang digmaan. Gayunman, nananatiling nakabantay ang mga trader matapos magbanta ang Iran na hindi papayagan ang paglabas ng langis sa Gulf hanggat hindi itinitigil ang pagbobomba ng Estados Unidos at Israel. Ang Strait of Hormuz na dinadaanan ng halos ikalimang bahagi ng langis sa buong mundo ay halos huminto ang daluyan ng mga oil tanker dahil sa tensyon sa rehiyon. Dahil dito, ramdam na ang epekto ng pagtaas ng langis sa ilang bansa sa Asia na malaki ang dependensiya sa imported fuel. Sa Bangladesh, nagkaroon na ng fuel rationing at pinapangalagaan na ng militar ang mga oil depot habang humahaba ang pila sa mga gasolinahan. Sa Vietnam naman, mahabang pila ng mga motorista ang naiulat sa mga gas station habang tumaas ng higit 20% ang presyo ng gasolina. Kahit sa Pilipinas at ilang bansa sa Timog Silangang Asya, nagmamadali ang ilang motorista na magpakarga ng gasolina dahil sa pangamba sa posibleng pagtaas pa ng presyo ng langis. Sa ngayon, nananatiling pabago-bago ang galaw ng presyo ng langis habang nagpapatuloy ang digmaan at mga banta sa mahalagang oil route sa Middle East. Raven Campos, humahataw sa balita ngayon. Sa gitna pa rin ng tumitinding tensyon sa Middle East, bunsod ng nagpapatuloy na digmaan sa pagitan ng Estados Unidos at Israel laban naman sa Iran, nakapagtala ng malawakang GPS jamming sa paligid ng Strait of Hormuz na nagdudulot ng kalituhan sa lokasyon ng mga barko. Ayon sa mga maritime analysts, naapektuhan ang navigation systems ng daang-daang commercial vehicles
or vessels, kaya nagmumukhang magkakatabi o nasa maling lokasyon ang kanilang GPS signals sa tracking maps. Babala ng mga eksperto, maaaring magdulot ito ng banggaan ng malalaking tanker at iba pang sasakyang pandagat dahil hindi matiyak ng mga kapitan ang eksaktong posisyon ng mga kalapit na barko. Bagamat walang opisyal na kumpirmasyon kung sino ang nasa likod ng jamming, pinaghihinalaang bahagi ito ng electronic warfare na kaugnay ng patuloy na tensyon sa rehiyon, lalo na sa paligid ng Iran. Hataw Balita ngayon. Nagpahayag naman ng pagkadismaya si Spanish Deputy Prime Minister Yolanda Diaz kay German Chancellor Friedrich Merz dahil sa umano'y pananahimik nito habang tinutuligsa ni US President Donald Trump ang Espanya sa isang pagpupulong sa White House noong nakaraang linggo. Ngunit giit ni Merz, pinili niyang hindi sumagot sa harap ng publiko upang hindi na lumala pa ang sitwasyon. Ito ang humahataw na balita ni Val Onya. Umigting ang tensyon sa pagitan ng mga leader ng Spain at Germany matapos ang kawalang kibo ni Chancellor Friedrich Merz habang binabatikos ni US President Donald Trump ang pamahalaan ng Espanya. Ito ay naganap sa pagbisita ng German leader sa Washington para pag-usapan ang mga international issue at mapalakas ang ugnayan ng US at Europe. Nauna nang pinuna ni Trump ang pamahalaan ng Espanya at nagbanta na puputulin ang ugnayang pangkalakalan sa bansa. Ang kritisismo ng US President ay kasunod ng desisyon ng Madrid na hindi payagan ang Estados Unidos na gamitin ang mga airbase sa Espanya para sa operasyon laban sa Iran. Hindi nagustuhan ng mga leader ng Spain ang pananahimik ni Merz sa gitna ng issue. Dahil dito, nagsalita si Spanish Deputy Prime Minister Yolanda Diaz at sinabi nitong kailangan ng Europa ng mga leader na handang ipagtanggol ang mga kasapi ng European Union. Ayon kay Diaz, hindi dapat nagpapakita ng labis na pagsang-ayon ang mga leader ng Europa sa mga desisyon ng Amerika. Sa kabilang banda, ipinaliwanag naman ni Chancellor Merz na sinadya niyang hindi magbigay ng reaksyon sa harap ng media upang maiwasan ang mas matinding diplomatikong tensyon. Ayon sa kanya, mas pinili niyang iparating ang kanyang posisyon sa pribadong pag-uusap kay President Trump. Doon niya sinabi na hindi makatarungan na magpataw ng economic sanction sa isang bansa lamang na miyembro ng European Union. Sa kabila ng kritisismo mula sa Madrid, sinabi naman ng mga opisyal ng Germany na nananatiling matatag ang relasyon ng dalawang bansa. Ayon sa mga tagapagsalita ng pamahalaan ng Germany, patuloy pa rin ang komunikasyon ng mga diplomat ng dalawang bansa kahit hindi pa direktang nagkakausap sina Chancellor Merz at Spanish Prime Minister Pedro Sanchez matapos ang insidente. Sa kabila nito, naniniwala ang mga leader ng Espanya na malalampasan din ng dalawang bansa ang kasalukuyang tensyon. Nananawagan din ang ilang opisyal ng Espanya sa mga leader ng European Union na magsalita at ipagtanggol ang international law sa gitna ng patuloy na tensyon sa Middle East. Val Onya, humahataw sa balita ngayon. Naglabas ng travel advisory ang Australia para sa mga mamamayan nito sa Pilipinas dahil pa rin sa posibleng pagtaas ng banta ng terorismo na may kaugnayan sa tumitinding tensyon sa Middle East. Sa advisory na inilabas kahapon March 10, pinayuhan ng mga Australian na maging mapagmatyag sa mga pampublikong lugar gaya ng paliparan, pampublikong transportasyon, hotel, mall at mga tourist area na maaaring maging target ng mga pag-atake. Binigyang diin din na iwasan ang ng mga dayuhan ang pagsali sa mga rally o demonstrasyon dahil labag ito sa batas at maaaring humantong sa pagkaaresto o deportasyon. Pinayuhan din ang mga biyahero na iwasan ang pagpunta sa ilang bahagi ng Mindanao, kabilang ang Zamboanga Peninsula, Sulu Archipelago at Southern Sulu Sea dahil sa mataas na area ng terorismo at kidnapping. Hataw Balita ngayon.
Pinayagan naman ng pamahalaan ng Australia na manatili sa bansa ang 5 miyembro ng Iran Women's National Football Team matapos silang bigyan ng humanitarian visa dahil sa pangamba sa kanilang kaligtasan. Ang desisyon ay kasunod ng kontrobersiya na nag-ugat sa pagtanggi ng ilang manlalaro na umawit ng Iranian National Anthem sa isang laro ng Women's Asian Cup sa Australia. May humahataw na balita si Jihan Tamasyunas. Binigyang proteksyon ng pamahalaan ng Australia ang 5 miyembro ng Iran Women's Football Team matapos humiling na manatili sa bansa dahil sa pangamba sa posibleng mangyari sa kanila pagbalik sa Iran. Ang mga manlalaro ay kasama sa Iran squad na naglaro sa AFC Women's Asian Cup sa Australia. Naging sentro ng kontrobersya ang kuponan matapos tumanggi ang ilan sa mga manlalaro na umawit ng Iranian National Anthem bago ang kanilang laro laban sa South Korea. Matapos ito, ilang Iranian national ang nagbansag sa mga manlalaro bilang mga taksil sa bansa na nagdulot ng pangamba sa kanilang kaligtasan kung babalik sila sa Iran. Samantala, ilang miyembro ng Iranian community sa Gold Coast, Australia ang humarang sa kalsada upang pigilan ang bus na sinasakyan ng kuponan papunta sa airport. Ginawa ito ng mga supporter bilang pagpapakita ng suporta sa mga manlalaro at dahil sa pangamba sa kanilang kaligtasan sakaling mapilitang umuwi sa Iran. Sa kalaunan, 5 miyembro ng team ang humiling ng proteksyon at inilipat sa isang ligtas na lugar sa ilalim ng proteksyon ng pulisya habang pinoproseso ang kanilang humanitarian visa. Samantala, naglabas din ng pahayag si US President Donald Trump na nananawagan sa Australia na bigyan ng asylum ang mga manlalaro dahil sa posibleng panganib sa kanilang buhay. Sinabi ni Trump na maaaring tanggapin ng Estados Unidos ang mga manlalaro kung hindi sila papayagang manatili sa Australia. Kasunod nito, sinabi ni Trump na nakausap na niya si Australian Prime Minister Anthony Albanese tungkol sa sitwasyon ng team. Ayon sa pamahalaan ng Australia, ang humanitarian visa program ay nagbibigay ng proteksyon sa mga taong nangangailangan ng kanlungan at nagbubukas ng pagkakataon na manirahan, magtrabaho at mag-aral sa bansa. We issued 5 humanitarian visas to members of the Iranian women's soccer team. We've been preparing for this for some time. Australians have been moved by the plight of these brave women. They're safe here and they should feel at home here. Samantala, hinikayat naman ng pamahalaan ng Iran ang mga manlalaro na umuwi na sa bansa. Ayon kay Iranian Foreign Ministry spokesperson Esmail Baghai, welcome ang mga atleta na bumalik sa Iran at wala silang dapat ipag-alala sa kanilang kaligtasan. Sa ngayon, nananatiling nasa ligtas na lugar sa Australia ang 5 manlalaro habang pinagdedesisyonan ang susunod na hakbang para sa mga ito. Jihan Tamasyunas, humahataw sa balita ngayon. Isang $70 million glasshouse project sa Northland, New Zealand ang hindi pa rin natutuloy matapos mawala ng pinagkukunang carbon dioxide o CO2 kasunod ng pagsasara ng Marsden Point Oil Refinery. Dahil dito posibleng ilipat ang proyekto sa ibang rehiyon habang patuloy na pinag-aaralan ang alternatibong pinagkukunan ng enerhiya. May humahataw na balita si Early Briones. Naantala ang 70 milyong high-tech glasshouse project na planong itayo sa Northland, New Zealand. Matapos magsara noong 2022 ang Marsden Point, ang dati at nag-iisang oil refinery ng bansa. Ang proyekto ay binuo ng kumpanyang Rohe Produce Limited na may layong magtanim ng organic specialty tomatoes sa isang malaking greenhouse na gagamit ng modernong LED lights at malinis na enerhiya. Inaasahan sana na makakalakha ito ng humigit kumulang 110 permanenteng trabaho at makakatulong sa pagpapalakas ng agrikultura sa rehiyon. Ngunit napilitang ipagpaliban ng konstruksyon matapos mawala ang mahalagang supply ng CO2 na dati nanggagaling sa Marsden Point Refinery. Ginagamit ang CO2 sa mga modernong glasshouse upang mas mapabilis ang paglago ng mga halaman at mapataas ang produksyon ng mga pananim. Ayon kay New Zealand Energy Minister Megan Woods, ipinapakita ng sitwasyon na ito kung gaano kaimportante ang matibay na energy infrastructure para sa mga proyekto at industriya sa bansa.
Sinabi rin nito na ang sobrang pag-asa sa imported fuel at kakulangan sa lokal na pasilidad ay maaaring magdulot ng mas mataas na presyo ng enerhiya at makakaapekto sa mga malalaking proyekto. Samantala, binatikos naman ng ilang politiko ang pagsasara ng refinery. Ayon kay New Zealand Minister Shane Jones, humina ang kakayahan ng bansa na harapin ang mga pagbabago sa global energy market matapos maisara ang Marsden Point. Dagdag pa niya, mas mahalaga ang pagpapalakas ng lokal na produksyon at imbakan ng langis upang masiguro ang energy security ng bansa. Sa kasalukuyan, umaasa ang New Zealand ng halos 100% sa imported refined fuel. Kaya mas ramdam ang epekto ng pagtaas ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Lalo pang pinalala ng tumitinding tensyon sa Middle East, partikular sa Iran conflict, ang pagtaas ng presyo ng enerhiya at mga gastos sa paghahatid ng langis. Dahil sa pagkawala ng CO2 supply sa Northland, pinag-aaralan ngayon ng mga developer ang paglipat ng glasshouse project sa Waikato, kung saan may posibleng alternatibong pinagkukunan ng CO2. Sa ngayon, hindi pa natutuloy ang konstruksyon at hinihintay pa ng mga developer ang desisyon kung saan tuluyang itatayo ang proyekto. Early Briones, humahataw sa balita ngayon. At yan po ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula po rito sa Round Rock, Texas, USA, ako si Marie Peñaranda. Magandang araw po. Oras na po, 5:40 a.m. ng umaga. Gising-gising. Yung mga hirap bumangon, bangon na po. Magkape-kape na at marami pa tayong kailangang gawin. Sa Mandala, inilabas na ng Sandigan Bayan ng kanilang desisyon sa hiling na makapagpiyansa ang 9 na akusadong DPWH officials kasunod ng pagkakasangkot sa flood control scandal. Ayon sa korte, hindi nila pinapayagang makapagpiyansa ang mga akusado. May humahataw na balita si Ivan Alvarez. Hindi pinayagan ng Sandigan Bayan ang petition for bail o hiling na makapagpiyansa ng 9 na akusadong Department of Public Works and Highways officials mula Mimaropa. Sa resolusyong inilabas ng Sandigan Bayan 6th Division na humahawak ng kanilang kasong malversation, nakasaad dito na hindi karapat-dapat ang mga ito na mapagbigyang pansamantalang makalaya. Una nang iginiit ng mga akusado na haka-haka lamang ang mga aligasyon sa kanila at mahihina ang mga ebidensya. Sa kabila nito, denied pa rin ang kanilang hiling na makapagpiyansa. Paglilinaw ng Anti-Graft Court, ang kanilang desisyon ay hindi nangangahulugang hinuhusgahan na ang pagkakasala ng mga akusado, kundi tinukoy lamang ang bigat ng mga ebidensya upang pagpasyahan ang petisyon sa pagpapiyansa. Unang sinimula ng mga hearing sa bail petition noong Enero at natapos nitong ikalawang linggo ng Pebrero, kung saan ilan sa mga humarap na prominenteng testigo sina DPWH Secretary Vince Dizon at Oriental Mindoro Governor Humerlito Dolor. Dahil sa resolusyong ito, inaasahan na mananatili sa New Quezon City Jail sa Payatas ang mga lalaking akusado habang sa Camp Karingal naman ang mga babae. Sa kasalukuyan, umuusad na ang trial proper at inaasahang tetestigo sa susunod na linggo, March 17, ang state witness na si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Sangkot ang 9 na opisyal ng DPWH sa umano'y substandard flood control project sa Nauhan Oriental, Mindoro. Samantala, ang kapwa-akusadong si Zaldico at iba pang tauhan ng SunWest Corporation ay nananatiling hindi pa nahuhuli o kusang sumusuko sa mga otoridad. Evan Alvarez, humahataw sa Balita Ngayon. Nagkasagutan sa plenaryo kahapon sa Senator Panfilo Lacson at Senator Rodante Marcoleta. Ito'y matapos buweltahan ni Senator Lacson sa kanyang privilege speech ang mga akusasyon sa kanya ni Senator Marcoleta. May humahataw na balita si Jed Teresina. Nagpalitan ng pahayag kahapon sa plenaryo sina Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Senator Panfilo Ping Lacson at Senator Rodante Marcoleta. Ito'y matapos ang privilege speech ni Senator Lacson kung saan sinagot nito ang mga akusasyon at patutsyadang ibinabato sa kanya ni Senator Marcoleta nitong mga nakaraan. Dahil gusto din lamang ni Senator Marcoleta na lagi siyang bida bilang dating chairman man ng BRC o sa usaping West Philippine Sea o anumang issue involving China o dili kaya
ay sa usaping restitution na mag-asawang Diskaya, siya na nga ang tunay na bida sa aking magiging pahayag. Isa na rito ang tugon sa sinasabing committee report ng Blue Ribbon na umano'y walang pirma ni Senator Lacson bilang chairman na siyang ginamit ni Senator Marcoleta na dahilan kung bakit hindi rin siya pumirma rito. Anya, ang natanggap ng kanyang opisina ay isang PDF file or document na may watermark ng bawat opisina na nakatanggap nito na wala man lang daw pirma ng chairman ng komite. Natural, walang pirma dahil advance copies lang naman ang pinadala namin sa opisina ng lahat ng members. Common sense naman po, Mr. President, na binigyan ng soft copy ang bawat miyembro upang madaling mabasa at mapag-aralan ng ang lahat ng nilalaman nito simultaneously. Ang ating inisyatibo upang pabilisin ang tamang proseso ay talagang masama pa rin sa paningin ni Senator Marcoleta. Bukod dito, pinuna rin ng Blue Ribbon Share ang mga pahayag ng kapwa niya senador hinggil sa pagsuko sa Kalayaan Island Group. His statement, and I quote, verbatim, Mr. President, ang gawin natin po para madali, i-give up natin ang KIG. Then, mako-coordinate na natin lahat, unquote. Is that merely suggestive, Mr. President? Ito ay kasing kintab ng bumbunan na nasinagan ng tirik na araw sa tanghalin tapat, Mr. President. Mag-iingat po tayo rito, Mr. President, sa kanyang gusto mangyari. Your Honor, being the chairman of the Commission on Appointments and some of us here as members, we must study diligently the legal implications of Senator Marcoleta's motion now pending before the Commission on Appointments. Hindi ko kasalanan ng mga salitang nagmula sa sarili niyang bibig. May tawag nga dito ang mga Gen Z, classic case of gaslighting. Dagdag ng senador na may ilang pahayag pa si Senator Marcoleta na tila sumasalamin sa naratibo ng China na ani ay malinaw na pagtataksil sa pambansang interes. Sangkatutak na ang mga pahayag ni Senator Marcoleta na napakalinaw na hindi pumapabor sa ating pambansang interes. He even went far beyond by debunking and undermining the historical facts about Tomas Cloma. Curiously, Mr. President, these narratives align with those of the Chinese narratives, plucked directly from the People's Republic of China's Ministry of Foreign Affairs official website, Mr. President. Bukod dito, inakusahan din ni Senator Lacson ang kapwa niya mambabatas na nagsisilbing protektor umano ng kontrobersyal na mag-asawang contractor na sila Diskaya sa gitna ng investigasyon sa flood control projects anomaly. Mr. President, it is also coincidental that multiple news outlets revealed a damning link between Senator Marcoleta and the Diskayas. In one news story, a relative of Senator Marcoleta was said to hold a directorship at Stronghold Incorporated and Milestone Guarantee insurance companies that provided bonds for contractors owned by the flood control king and queen, Curly and Sarah Diskaya, at the center of a multi-billion peso flood control corruption scandal, raising conflict of interest questions in a high-profile Senate probe. Kung may napansin ang mga manonood, ito ang naging asal ni Senator Marcoleta, which begged the question, why is Senator Marcoleta so protective of the Diskayas? Ngunit mariin itong itinanggi ni Senator Marcoleta. Ayon sa senador, ginagawa lamang niya ang kanyang tungkulin na pangalagaan ang mga testigo. Iginiit ng mambabatas na wala siyang personal na pagkiling sa mga Diskaya na siyang sentro ng multi-billion peso flood control scandal. Aniya, ang kanyang pagtindig ay para sa karapatan ng sinumang resource person na lumulutang sa Senado, lalo na't ang mga Diskaya ang unang nagpahayag ng kagustuhang sumailalim sa Witness Protection Program. Ako rin po ay defensor ni Diskaya. Palagi niyang ipinipilit yun. Hindi niya makalimutan ang sinabi ko na nung ako po ay nasa Blue Ribbon Committee, tungkulin ko po kasi na ipaglaban ang sino man, witness man siya, resource person, siya po ang kauna-unahan na nag-apply ng Witness Protection Program.
Sa aking palagay po, nung panahon na yon, ay kakailanganin namin siya sapagkat mga pangalang malalaki ang dapat na makuha natin. Dahil mabigat ang kanyang gagawin, Mr. President, malalagay nga sa alanganin ng buhay niya. Yun po naman ay nakalagay sa batas eh. Bakit ngayon akusahan ako na ako pa ang nagdidepensa sa kanya? Nandun naman po sa batas eh. Natapos ang mainit na diskurso sa pagitan ng dalawang mambabatas matapos pagbigyan ni Senator Lacson ang hiling na palawigin ang investigasyon ng Blue Ribbon Committee ukol sa katiwalian sa mga flood control projects. Kapalit nito ay ang pagpirma ni Senator Marcoleta sa nakabinbing partial committee report. Gayunman, ipinauubayan ni Senate President Vicente Tito Soto III sa Committee on Rules ang pinal na pasya sa schedule ng mga pagdinig, bunsod ng mga usaping legal at mga nakasampang kaso na may kaugnayan sa mga iimbitahang resource person. Jedne Resina, humahataw sa Balita Ngayon. Na-turn over na ng Bureau of Customs sa Bureau of Treasury ang nasa 102.4 million pesos na halaga ng proceeds mula sa mga ipinasubastang sasakyan ng kontrobersyal na mag-asawang kontraktor na sina Curly at Sara Diskaya. Ayon sa BOC, nagpapakita lamang ito ng pagsusumikap ng gobyerno para sa transparency, accountability at restitution mula sa mga illegal acquired assets. Aabot sa 13 luxury vehicles na pagmamayari ng mag-asawang Diskaya ang naipa-auction ng BOC, kabilang na ang kontrobersyal na Rolls-Royce Cullinan. Hataw Balita Ngayon. Ginugunita ngayong araw March 11 ang unang taon mula nang arestuhin si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasabay ng anibersaryo nito, sinabi ng abogado ng dating Pangulo na patuloy nilang igigiit ang interim release para kay Duterte. Nilinaw na rin ng lead counsel ni FPRRD ang partisipasyon ng mga Pilipinong abogado nito sa kaso. Narito ang mahataw na balita ni Joan Nano. Hindi ititigil ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang paghiling sa International Criminal Court ng interim release. Ito'y matapos hindi pagbigyan ng ICC ang apela ni FPRRD na pansamantalang makalaya habang wala pang resolusyon sa mga reklamo laban sa kanya. Sa isang panayam, iginiit ni Attorney Nicholas Kaufman na dapat mapalaya ang former Philippine President. He should be released. Listen, he's an 8-year-old man. He walks with a cane down the prison corridor. He shuffles because he's fallen over a number of times in prison. So the risk of flight, it's purely theoretical as far as I'm concerned. The intimidation of victims and witnesses, well, who are these victims and witnesses? We've discussed them at the confirmation hearing. The victims are suspected drug users and criminals. Ipinaliwanag na rin ng British-Israeli lawyer ang partisipasyon sa kaso ng mga dating miyembro ng gabinete ni Duterte na ngayon ay tumatayo ring mga abogado ng dating Pangulo. They provided valuable assistance. Doesn't mean they had access to confidential documents. They are fully aware of the restrictions of their involvement in the case, but these lawyers came along to help us. They said that they provided us with a number of documents, police manuals, all sorts of information which the prosecution itself didn't even bother producing at the confirmation hearing. Sinabi rin nito na dapat itigil na ang mga haka-haka sa hindi pagharap ng dating Pangulo sa katatapos na confirmation of charges hearings. He gave his reasons for not attending the hearings, and he made them very clear in his waiver, which he filed with the court. I know that Senator Leila de Lima thinks that this was invented or someone wrote it for him. Well, I can assure Senator Leila de Lima that that is not the case. Those were the president's words himself. Itinanggi rin nito na nagbitiw na siya bilang lead counsel ni Duterte. Ayon kay Attorney Kaufman, tanging ang dating Pangulo lamang ang makapagsasabi kung hanggang kailan siya magsisilbing tagapagtanggol nito. Joan Nano, humahataw sa Balita Ngayon. Pinag-iingat naman ng Office of the Vice President ang publiko laban sa isang pekeng email address na nagpapakilalang si Vice President Sara Duterte. Paglilinaw ng tanggapan ng pangalawang Pangulo, ang email address na vicepresidentsara@gmail.com ay hindi personal na account ni VP Sara at hindi rin ito konektado sa tanggapan ng OBP.
Hinihikayat ng Vice Presidente ang lahat na maging maingat at mapagmatyag sa anumang mensaheng matatanggap mula sa nasabing email. Payo nito sa ating mga kababayan na huwag magbibigay ng mga sensitibong impormasyon at tumugon sa anumang hiling na magmumula dito. Hataw Balita ngayon. Umaasa ang Department of the Interior and Local Government na susuko hanggang mamayang hapon ng iba pang suspect sa nangyaring hazing sa Cavite. Natapos na ang 3 araw na palugit na ibinigay ni DILG Secretary John Vic Remulla para sumuko ang mga ito. May humahataw na balita si Lea Ilagan. 11 suspect pa sa Cavite hazing ang patuloy na pinaghahanap ng mga otoridad. Kasama dito ang 3 John Does na hindi nakilala, subalit sangkot sa pambubugbog sa maritime student na si Mark Kenneth Alcedo noong March 1. Sa mensahe ni Department of the Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla, sinabi nito na marami ang nagpahayag ng pagsuko ngayong araw. Lunes ng gabi nang sumuko sa Criminal Investigation and Detection Group National Capital Region ang ikapito sa mga suspect. Kasama nito ang kanyang abogado na magtungo sa CIDG-NCR. Ayon sa abogado ng suspect, natakot na ito sa kanyang kaligtasan matapos na pangalanan ni Secretary Remulla sa publiko. Kasama po siya doon sa pinangalanan. Kaya yun din po yung nagtulak sa kanya para initially magtago. Dahil siyempre nangamba ho siya sa kanyang buhay at seguridad. But after several days, doon niya napagtanto na wala pong magandang maitutulong kung magtatago siya. So, nandito ho siya ngayon, sumurrender ho dito sa CIDG-NCR. Ang suspect ay na-turn over na ng CIDG-NCR sa General Trias Police. Ayon kay CIDG-NCR Chief Police Colonel John Giagi, tulad ng ibang suspect, mahaharap din ito sa paglabag sa anti-hazing law. Handa naman ang CIDG na hanapin ang iba pang nagtatagong suspect, lalo na kapag mabas na ang warrant of arrest ng mga ito. Of course, magfa-file na yung General Trias ng kaso laban doon sa mga identified na individuals involved doon sa hazing. No? And kung lalabas ang warrant yan, talagang hahanapin ng CIDG. No? And tingnan natin kung saan na ang mga ito. Lea Ilagan, humahataw sa balita ngayon. Nagbabala ang pamahalaang lungsod ng Baguio laban sa mga posibleng nagsasamantala sa presyo ng langis sa gitna ng tumitinding tensyon sa Middle East. Kasabay nito, pinaigting ng lokal na pamahalaan ang pagmamonitor sa presyo ng langis at iba pang mga bilihin upang maiwasan ang hindi makatarungang pagtaas ng presyo. Samantala, dumadaing na rin ang mga tsuper at delivery riders sa lungsod, bunsod ng mabigat na epekto ng big-time oil price hike. May humahataw na balita si Grace Doctolero. Nagpulong na ang Local Price Coordinating Council ng Baguio City para talakayin ang mga hakbang kontra overpricing at mga hindi autorisadong pagtaas ng presyo ng mabilihin sa lungsod. Ito ay sa gitna ng labis na pagtaas ng presyo ng langis, bunsod pa rin ng gulong nangyayari ngayon sa Middle East. Kabilang sa mga hakbang na napag-usapan ang pagpapatupad ng mas mahigpit na koordinasyon ng mga ahensya at mga stakeholder upang masubaybayan ang mga presyo at makatugon agad kung may hindi pangkaraniwang pagtaas. Ng Local Price Control Council. Doon siguro na yung pag-uusapan ano yung mga dapat namin gawin para sigurado na hindi naman abrupt yung mga pagtaas ng mga presyo, especially ng mga basic commodities natin. Plano ng lokal na pamahalaan ng Baguio na maglunsad ng isang Unified Consumer Reporting Platform kung saan maaaring i-report ng mga consumer ang mga insidente ng labis na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Agad naman itong aaksyonan ng mga ahensya tulad ng Department of Trade and Industry, Department of Agriculture at Department of Health. Well, susubukan nila magtaas, puhulihin namin kaagad sila. Ganun lang naman yan. Subukan nila magtaas, puhulihin kaagad namin sila. Doon sa mag-report ko, Mayor? Siyempre, lalo na yan. Tatanggalan talaga namin. Ano yan? For life, tatanggalan namin siya ng business permit.
hindi siya makakapagnegosyo. Samantala, habang pinaigting ang pagmomonitor ng mga presyo ng mga pangunahing bilihin, ramdam naman ng mga tsuper at delivery riders sa Baguio ang bigat ng pagtaas ng presyo ng langis. Dahil dito napipilitan ang ilang tsuper na maghaba ng oras ng pasada para lang mabawi ang tumataas na gastos sa krudo. Hanggang gabi kami, hanggang alas 11, ganun. Dati-rati po. Dati alas 7, 7:30, uwi na. Ngayon hindi na. Wala eh. Tumaas yung gasolina, tapos traffic pa. Malaki talaga ma'am kasi pag hindi kami nag-overtime, wala na kaming pagpakain sa pamilya namin. Yan ma'am, kunting kita na nga namin ma'am, tapos tumaas pa ma'am. Yun yung masakit. Kumikita ako ng 800 ma'am, nababawasan ng ngayon na ma'am ng sigurado ma'am, mga 300 ganun. Malaking bagay po ba sa inyo yung 300? Opo ma'am, malaking bagay na sa akin yun. Pangbili ng bigas yun ma'am, pwede na ma'am. Pwede mo na ikain yun ma'am. Daing ng mga tsuper at delivery riders, malaking bahagi ng kanilang kinikita ay napupunta pa sa gastos ng pagkakarga ng krudo. Kaya't malaki na rin ang nawawala ng dapat sana ay para sa kanilang pamilya. Kasi yun lang po yung bread and butter namin, nabawasan pa talaga. Talagang andun na yung pangamba na mababawasan yung kikitain dahil pupunta sa pagtaas ng diesel at gasolina. Kasi alos doble yung i-diesel mo. Tapos may limit pa. Sa baba, 10 liters lang per jeep na Pwedeng mag-full tank pero pag mag-additional ka, wala na, 10 liters lang. Ay sa akin ma'am, bumababay talagang halos wala nang makita ma'am. Samantala nakatagdang makipagpulong si Mayor Benjamin Magalong sa mga oil dealer, retailer at mga negosyo sa lungsod upang matiyak na walang magaganap na panluloko o pananamantala sa labis na pagtaas ng presyo ng langis. Layon din ito na mapanatili ang stabilized na presyo habang patuloy na minomonitor ang epekto ng tensyon sa Middle East sa supply at presyo ng langis. Sa ngayon, umaasa ang mga tsuper at delivery riders na makakahanap ng paraan ang pamahalaan para maibsan ang bigat ng mega oil price hike na direktang nakakaapekto sa kanilang kabuhayan. Grace Doctolero, humahataw sa Balita Ngayon. Binabantayan ngayon ng Department of Trade and Industry o DTI Nueva Ecija ang suggested retail price ng mga basic necessities sa mga pamilyang bayan sa lalawigan. Nais matiyak ng ahensya na walang mananamantala kasabay ng malakihang dagdag sa presyo ng langis bunsod ng digmaan sa gitnang silangan. Si Danny Munar, humahataw. Patuloy ang sinasagawang pagmamonitor ng Department of Trade and Industry sa mga pamilihang bayan sa Nueva Ecija upang matiyak na nasusunod ang itinakdang suggested retail price o SRP ng mga basic necessities sa gitna ng pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Kabilang sa mga binabantayang produkto ang presyo ng sardinas, noodles, corned beef, meatloaf, kape, gatas, tinapay, candies, sabon at iba pang pangunahing pangangailangan. Layo ng Department of Trade and Industry na masiguro na walang negosyante ang magsasamantala sa presyo at naipapatupad pa rin ang kasalukuyang SRP. Ayon sa DTI, nananatiling stable sa ngayon ang presyo ng mga produkto dahil sapat pa ang supply sa merkado at ito ay naiproduce bago pa tumaas ang presyo ng langis bunsod ng kaguluhan sa Middle East. Ngunit kung sakaling maapektuhan ang produksyon, posibleng humiling ang mga manufacturer ng price adjustment na dadaan sa evaluation ng DTI. Tiniyak naman ng ahensya na maglalabas lamang sila ng bagong SRP kung ito'y makatwiran. Ngayon po ang ginagawa natin, maiwasan lamang po yung tinatawag unreasonable price increase po. Yan po yung aming binabatayan sa ngayon sa merkado. At ang pakipag-ugnayan po namin sa mga manufacturer ay maganda naman po. Kung sakali man po sumipa yan, yung presyo ng mga bilihin po, ay sinisiguro po namin na balansi po siya na hindi ko masyadong malaki para dun sa side naman po ng ating consumer at hindi naman po makaka-apekto sa negosyo po natin. Pinakikiusapan din ng kagawaran ng mga manufacturer na hanggat maaari ay huwag munang magtaas ng presyo. Samantala, hinihikayat ang mga mamimili na i-report sa DTI ang anumang di pangkaraniwang pagtaas ng presyo ng mga bilihin upang agad na makaaksyon ang mga otoridad.
payo ng DTI sa mga consumer, e-check ang SRP ng mga produkto bilang gabay sa presyo at ito'y maaaring makita sa mga social media pages ng ahensya. Danny Munar, humahataw sa balita ngayon! Sa pagpapatuloy ng Hataw Balita Ngayon. Oras, ako'y alas 6 na po ng umaga, 6:06 a.m. Sa pagpapatuloy po ng ating balitaan, ako sa mga nag-aabang po ng ating weather, magiging mainit ba ngayong panahon? Alamin po natin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Miyerkules, March 11, 2026. Panoorin natin ang update mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang ating weather update para sa araw ng Miyerkules, March 11, 2026. Patuloy nating minomonitor itong bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility at ito'y tuluyan pa nag-intensify into a tropical storm category at may international name na Nanuri. Ito'y huling namataan sa layong 1,290 kilometers east ng Eastern Visayas. May taglay na lakas na hangin na 65 kilometers per hour at pagbugso na umaabot ng 80 kilometers per hour. Mabagal itong kumikilos sa direksyon na southwest. Hindi naman natin inaasahan na ito'y papasok ng ating Philippine Area of Responsibility at magkakaroon ng direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa. Pero yung trough or yung extension ng kaulapan netong bagyo ay inaasahan natin magdadala ng mga pag-ulan dito sa eastern section ng Mindanao. Samantala, yung northeast monsoon natin ay patuloy na nakakaapekto dito sa buong Luzon pati na rin dito sa may Visayas. Para sa magiging panahon natin ngayong araw dito sa Luzon, inaasahan natin ang maulap na papawiri na may mahihinang pag-ulan dito sa may Batanes, Cagayan, Isabela at Aurora. Para naman sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, asahan po natin ang bahagya hanggang sa maulap na papawiri na may mga isolated light rains. Agwat ng temperatura para sa Metro Manila, 20 to 31 degrees Celsius, Lawag, 21 to 31 degrees Celsius. For Tuguegarao, 19 to 30 degrees Celsius, Baguio, 13 to 21 degrees Celsius, Tagaytay, 22 to 29 degrees Celsius, at Legazpi, 24 to 30 degrees Celsius. Dulot ng trough or yung extension ng kaulapan netong bagyo sa labas ng ating PAR, inaasahan natin ang maulap na papawiri na may mga kalat-kalat na pag-ulan dito sa Medinagat Islands, Surigao del Norte, Surigao del Sur at Davao Oriental. Para naman sa nalalabing bahagi ng Mindanao, asahan naman natin ang maaliwalas na panahon pero asahan din natin yung mataas na tsansa ng mga isolated rain showers at localized thunderstorm lalo na po sa hapon at sa gabi. Para naman dito sa buong Visayas at dito na rin sa may Palawan, inaasahan natin ang bahagya hanggang sa maulap na papawirin din na may mga isolated light rains dulot po ng bugso netong northeast monsoon. Agwat ng temperatura para sa Puerto Princesa at Kalayaan Islands, 25 to 31 degrees Celsius. Dito sa may Iloilo, Tacloban at Cagayan de Oro, 24 to 31 degrees Celsius. Cebu, 25 to 31 degrees Celsius. Zamboanga, 25 to 34 degrees Celsius. At Davao, 24 to 33 degrees Celsius. Para naman sa ating heat index, kahapon nakapagtala tayo ng 31 to 32 degrees Celsius dito sa may Metro Manila. At 38 degrees Celsius naman, which is yung pinakamataas natin, dito sa may Masbate City, Masbate. Kung mapapansin din po natin, hindi rin po kataasan yung mga naitatala po nating heat index dahil dito sa bugso nitong northeast monsoon. Kaya ito rin po yung dahilan kung bakit hindi pa po tayo nag-a-announce ng ating start ng tag-init dahil sa bugso ng northeast monsoon at inaasahan din po natin magkakaroon po ulit siya ng panibagong bugso sa mga susunod na araw. Pero iba yung pag-iingat pa rin po para sa ating mga kababayan dahil inaasahan po natin magiging mainit pa rin naman po ang ating tanghali hanggang hapon dahil hindi na rin po ito yung kasing lamig ng bugso natin noong mga nakaraan. Para sa ating heat index forecast ngayong araw dito sa Metro Manila, 31 to 33 degrees Celsius at pinakamataas pa rin po natin posibleng maitala ay dito sa may Masbate City with 39 degrees Celsius. Wala naman tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa.
Ang sunrise mamaya ay 6:07 a.m. at ang sunset mamaya ay 6:06 p.m. At napanood po natin ang update mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo magpasalamat sa Diyos na may lalang. Hataw Balita ngayon. At para naman po ihatid sa atin ang latest sa presyo ng mga bilihin. Makibalita po tayo kay Mikey Samson live. Good morning, Mikey. Saang palengke naman kayo nagpunta today? Hello po, narinig niyo ba ako? Mikey. Ay siya, balikan natin si Mikey para sa update natin sa presyo ng mga bilihin. Hataw Balita ngayon. Ipinakilala na ng Philippine Eagle Foundation ang pinakabagong Eagle Chick o yung sisiw po. At ito ay si Bayani. Siya ang ika-32 Philippine Eagle Chick na offspring ng mga agilang sina Dakila at Sinag. Ang pangalang Bayani ay pinili ng adopter nito na si Nico Hurt. Ayon sa Philippine Eagle Foundation, nangangahulugan ang kanyang pangalang bilang pagmamalaki sa pag-asa at lakas loob na taglay ng mga batang Philippine Eagle. Hataw Balita ngayon. Isang malaking karangalan ang nakamit na mga mag-aaral ng La Verdad Christian College sa Apalit, Pampanga matapos silang magwagi sa isang film festival na nagtatampok ng mga makabuluhang kwento para sa animal advocacy. Kinilala po ang mga 4th year BA Broadcasting student ng LBCC Apalit sa Unleash PH Postcards Awards, isang pagtitipon na nagbibigay parangal sa mga natatanging pelikula at dokumentaryong tumatalakay sa kapakanan ng mga hayop at mga isyong panlipunan. Sa kanilang dokumentaryo ay nagkamit ng 3 pangunahing parangal sa awarding ceremony na ginanap naman ng February 28, 2026 sa Oasis, Manila. Nakuha ng grupo ang mga sumusunod na parangal: Best Script, Best Director at Best Film. Bukod dito, nagkamit din sila ng cash prize ng 150,000 pesos bilang pagkilala sa kanilang natatanging obra. Ang pagkilalang ito mula sa Unleash PH ay patunay ng talento, dedikasyon at husay ng mga estudyante, gayon din ng kalidad ng pagsasanay at paggabay na ibinibigay ng La Verdad Christian College sa kanilang mga mag-aaral. Congratulations and to God be the glory. Hataw Balita ngayon. Kakatuwa naman. Salamat sa Diyos. Talaga naman yung nagmamalaki natin yan. Not because we're here, pero talaga naman, may compare mo yung mga gawa niyan. Di kalidad talaga. Congratulations sa La Verdad Christian College. At syempre, kung mayroon tayong pasasalamatan, ang nagtatag nito, maraming salamat kay Brother Eli Soriano. At hanggang ngayon, pinagpapatuloy at yung lahat ng mga improvements ay ginagawa ni Kuya Daniel Lason. Maraming salamat. Alright. Samantala, Ani, balikan na natin si Mikey Samson para sa kanyang ulat, yung update na presyo ng mga pangunahing bilihin. Muli, Mikey, magandang umaga sa iyo. Saan kang palengke nagpunta today? Morning, Bernard! At good morning din sa ating mga kasambahay. At ngayon ay nandito tayo ngayon sa Susana Market dito sa Manila, Quezon City para i-update na muli ang ating mga kasambahay sa pangunahing bilihin. At pupuntahan natin ngayon ang stall nila Sir Gilbert Ordonio. Ayan, dadala at medyo madulas. Ayan, hello po, good morning po, Sir Gilbert.
Morning po. Ayan. Sir Gilbert, meron lang po tayong ilang katanungan. Kitang-kita yung buntot ng isda. Ayan. Kamusta po ba yung presyo po ng ating isda ngayon, Sir Gilbert? Ito po ba ay tumaas o ito po ba ay bumaba? Tumaas po. Tumaas. Tumaas po ang presyo ng isda. Pang halos lahat po ng bilihin ngayon ay tumataas. Ano po? Opo. Ayan. Sir Gilbert, ang tanong ko lang po, isa pa pong tanong, dahil nga po tumataas ng patuloy ang mga bilihin, ay ano po ang pwede nyong itip sa ating mga kasangbahay para naman makatipid? Magtipid, tapos siyempre mag-budget ng mga para makatipid. Mag-budget, ano po, mahalaga talaga yun ang pagbabudget, lalo na sa mga ganitong panahon. Maraming salamat po, Sir Gilbert. At dito po sa stall nila, Sir Gilbert, ay makikita natin ang kanyang mga paninda. Meron siyang yellowfin tuna. Tingnan nyo naman ang tuna, mas malaki pa sa aking face. At meron din siyang talakitok. Ang lalaki ng mga tinda ni Sir. Meron din siyang maya-maya. Meron ding pampano. Ayan, yan yung mga tinda ni Sir Gilbert dito sa kanyang pwesto. Ayan, at ngayon nga po ay banggitin naman natin ang average naman na presyo ng ating mga bilihin. Unahin na natin sa isda. Ang tilapia po ay nagkakahalaga ng 130 to 150 per kilo. Ang bangus naman po ay nagkakahalaga ng 200 to 220 per kilo. Ang tulingan naman po ay nagkakahalaga ng 240 per kilo. Ang galunggong ay nagkakahalaga ng 180 to 200 per kilo. Ang tawilis ay nagkakahalaga ng 200 per kilo. Ang alumahan ay nagkakahalaga ng 320 per kilo. Ang tambakol naman ay nagkakahalaga ng 100 to 160 per kilo. Ang salay-salay ay nagkakahalaga ng 260 per kilo. At ang dilis ay nagkakahalaga ng 110 per kilo. Sa baboy naman po, ang kasim ay nagkakahalaga ng 270 to 300 per kilo. Ang pigi ay nagkakahalaga ng 270 to 300 per kilo. Ang pork chop po ay nagkakahalaga ng 270 to 300 per kilo. Ang ribs ay nagkakahalaga ng 340 per kilo. Ang liempo naman po ay nagkakahalaga ng 300 to 320 per kilo. Ang pata po ay nagkakahalaga ng 170 to 200 per kilo. Ang lomo naman po ay nagkakahalaga ng 300 to 320 per kilo. Ang atay ay nagkakahalaga ng 180 to 200 per kilo. Sa manok naman po, ang leeg ay nagkakahalaga ng 120 per kilo. Ang paa ay nagkakahalaga ng 110 to 120 per kilo. Ang drumstick ay nagkakahalaga ng 180 to 190 per kilo. Ang wings ay nagkakahalaga ng 200 to 220 per kilo. Ang balon-balunan ay nagkakahalaga ng 140 to 220 per kilo. Ang whole chicken ay nagkakahalaga ng 180 per kilo. Ang breast naman ay nagkakahalaga ng 190 per kilo. Sa gulay naman, ang ampalaya ay nagkakahalaga ng 100 to 120 per kilo. Ang talong ay nagkakahalaga ng 90 to 100 per kilo. Ang carrots naman ay nagkakahalaga ng 120 per kilo. Ang okra ay nagkakahalaga ng 20, isang tali. Ang repolyo ay nagkakahalaga ng 70 per kilo. Ang kamatis ay nagkakahalaga ng 60 to 70 per kilo. Ang pechay Tagalog ay nagkakahalaga ng 10 to 20 per tali. Ang sibuyas naman po ay nagkakahalaga ng 100 to 120 per kilo. Ang bawang ay nagkakahalaga ng 140 per kilo. Ang kalabasa ay nagkakahalaga ng 60 per kilo. Ang talbos ay nagkakahalaga ng 10 piso bawat tali. Ang sayote po ay nagkakahalaga ng 40 bawat kilo. At ang sitaw naman po ay nagkakahalaga ng 20 kada tali. At magkakaroon lang tayo ng trivia dahil nandito tayo sa fish stall. Alam nyo ba na ang dilis, maliit man sa ating paningin, pero ito ay mayaman sa calcium? Hindi ba talaga namang small but terrible? Ayan po muna ang update dito mula sa Susano Market. Balik po muna dyan sa inyo sa studio. Yes, Mikey, nabanggit mo at pinakita mo yung yellowfin tuna. Yung laki lalo na yung ulo. No? Sabi mo nga, mas malaki pa sa yung face. Masarap isigang yan eh. Kaya magkano ba ngayon niya yung yellowfin tuna, Mikey? Opo, kung nais magsigang, pwedeng gamitin itong mga isdang ito. Magkano? Magkano yellowfin tuna dyan sa Novaliches? Opo. Ayan, sige. Masarap kasi yun eh, Bernard Ani, no? Yung ganung kalaki, lalo na kung sariwa. Ayan. Oo. Magkano daw po ang yellowfin tuna? Delayed. 550 daw po. Ang maya-maya po, magkano?
600, ayan. So yan, medyo tumaas nga yung presyo, no? Pero pag kami budget, masarap yan at masustansya. Bernard Ani. Oo, kasi nung huling bili ko nung tuna, nasa 440 per kilo eh. So, medyo tumaas. Medyo tumaas na nga. So maraming salamat. Yan, mga favorite na pagkain ko yan. Ayan. Okay. Pag bumaba. Pasalamat muna tayo kay Mikey Samson na nag-uulat ng live mula sa palengke dyan sa Novaliches sa Quezon City. Hataw Balita ngayon. Ating balitaan, narito po ang mga balitang aabangan ngayong araw ng Miyerkules, March 11, 2026. Department of Transportation magsasagawa ng briefing sa Kamara kaugnay sa planong pagpapatupad ng fuel subsidy. Hataw Balita ngayon. Briefing kaugnay ng epekto sa mga overseas Filipino workers ng tensyon sa Middle East. Pag-uusapan sa House of Representatives mamaya. Hataw Balita ngayon. Mga pagkilos kaugnay sa unang anibersaryo ng pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, inaasahang isasagawa ngayong araw. Hataw Balita ngayon. At ibinigay na palugit para humarap sa NBI ang 18 nagpakilalang dating miyembro ng Marines. Deadline na ngayong Miyerkules. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 13, Talatang 4 na nagsasabi, ang tamad ay nagnanasa at walang anuman, ngunit ang kaluluwa ng masipag ay tataba. Hoy, binabati ko lang ang La Pastora family, ang aking may bahay si Glenda at ang aming unika iya si Elisea. At yan po mga humahataw na balita ngayong umaga ng Miyerkules, ika-11 sa buwan ng Marso 2026. Ako po ang inyong amigo, Sherwin Kulubong. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radio Nordad 1350 at ang ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ako naman si Bernard Danis. Bati din muna ako. Maraming salamat sa ating EP Jong Anano and Sara, sa lahat ng mga kasama natin dyan sa UNTV. Thank you very much. It's yung ating team dito sa RMB, Alex, Diyos, and of course kay Paraon, Lito, ang ating driver. Mga kasama natin sa market, maraming salamat sa inyo dyan. Dito naman po sa mga kasama natin mga doktor at syempre ang ating mga medical staff, Brad Domeng, Alcantara, maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat mga kasambahay sa dalawa ninyong pagtutok. Ayan, pagtutok ngayong Miyerkules dito po sa Hataw Balita. Ako naman po si Annie Renton. At dito sa UNTV at UNTV Radio La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalangan. Stand by mga kasambahay, susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.